Academy. Thank you so much, Coach Jonathan, Clyde Vasquez, and syempre, maraming mentor Merlit Rapiz sa pagtuturo Merlit. So, sa lahat po nang nandito, ayan, so thank you po kay Coach Jonathan, and tama po yung sinabi niya. I will be talking about the automated system and the Facebook advertising strategy na ginagawa sa Facebook, and syempre nag-iiba-iba yung algorithm, nag-iiba-iba yung way ni Facebook, paano niya minamarket yung mga advertisement natin, especially sa MLM, sa part po natin na ginagawa yung negosyo using network marketing. So, marami na rin po akong mga na-block na pages, marami na rin pong mga na-block na FB ad accounts. So, ang ituturo ko po ngayon is based po, especially po sa experience ko. And kung ikaw, first time mo pong mag-Facebook ads, first time mo pong mag-run ng boost, or di kaya nakapag-run ka na ng ads before or nakapag-run ka na ng boosting before, um, maybe may matututunan ka, and sana for sure may matutunan ka para yung next na pag-run mo ng ads, mag-generate na siya ng profit. Because usually, ang iniisip or sinasabi, naririnig ko sa labas is, um, pag nag-Facebook ads daw sila is, yun nga, tapon, sunog pera. So, mayroon po kasing certain talaga na amount na kailangan sa Facebook ads. And unahan ko na kayo, bago ko siya i-discuss, is kailangan po talaga ng funds or kailangan po talaga ng pera, because advertising really needs cash. Diba? And sa traditional business, di ba, alam Hello, naman natin, Mentor. kapag Medyo choppy po ang yung voice ko. negosyo mo, even nga traditional, isa sa pinakamalaki na budget allocation ng mga malaking kumpanya, kasi baka sa ulan. Umulan kasi. Okay na? Ayan, better po, Ments. Okay. Sige. Thank you. Okay, so sabi ko nga kanina, even po sa labas, sa traditional business, isa po sa pinakamalaking budget allocation is yung marketing. So, yun. Pero maganda naman po sa Facebook ads, hindi naman po natin kailangan gumastos ng milyon-milyon dito or di kaya daang-daang libong piso. 'Di ba? So, you can start naman sa amount na kaya mo. Okay? So, start na po ako para mabilis. Ayan. So, Facebook ads. So, things you need to start to run your own ads. Okay? Number one, dapat may naka-install ka sa phone mo na Ads Manager ad account. Yan po yung icon niya. Number two, dapat meron kang Meta Business Suite. Ayan, so yan din po yung icon niya. Install nyo na lang po. Mayroon ka ng sariling Facebook page. May budget ka na at saka meron kang creative material. So, explain ko po yan mamaya. So, ayan. So, kung may mga page ka na, ayan, pwede ka pong, yan na po yung gamitin mo. Ngayon, sa mga wala pang page, madali lang naman po. Punta ka lang po sa menu ng Facebook mo, click mo yung pages, pagkatapos click mo yung create, then set up ka ng page name mo, kung ano yung category. Ako personally, ang category na nilalagay ko, non-profit organization, personal coaching, blog, or di kaya mga ganyan. So hindi po ako masyadong naglalagay ng iba. Usually ganyan, non-profit organization, personal coaching. Ayan. Marami naman po dyan. Actually, pwede yatang maglagay ng at least tatlo or dalawa. Ayan. Description, ang iba po dyan, pwede mo na lang pong skip. Ang importante yung page name po tsaka category. The rest, pwede mong skip, balikan mo na lang po later on kapag na-create mo na yung page. Okay, copy? Okay, next. Ayan, so example po ng mga pages ko. Ito po yung mga pages ko. Ayan, so nilalagay ko pa rin po yung name ko. Ako, I suggest everyone sa nandito, kapag gagawa po kayo ng page, mas maganda mayroon pa rin pong personal brand nyo or meron pa rin pong pangalan nyo. Because sa personal experience ko po, mas madali po yung pagtawid kapag, ayan, may pangalan. So actually marami pa akong pages. Meron po akong, I think nasa almost 15 to 20 pages. So bakit po marami yung pages ko? Para po gather na po ako ng mga followers and likes. Kasi pag isa lang po yung page mo, 'di ba? At natamaan ka po ng kidlat ni Facebook,
ban yung page mo, wala ka na magagamit. So sa akin, meron na po ako mga reserved na mga pages na tuloy-tuloy po ako nagpaparami ng likes and followers. Ayan. So lahat po yan nag-run ng ads. So, tip, before you run ads, your page has at least 30 followers. So, hindi kailangan po na dapat may 1,000 followers or bumili ka ng page na maraming followers. In my experience po, 30 followers lang, pwede ka na po mag-run ng ads and 20 posts. So, yung post po na yan, ang pinaka-purpose niya para makita po ng um, AI ni Facebook na real po yung page mo po. Okay? Then, for the next 7 days, okay, pwede po dito 5 days, okay? Post at least 3 times a day. Okay? So, one post per day. Ang maganda naman po sa page, pwede ka po mag-scheduled post. So, ibig sabihin, you can, ano na po, massive na pag-post. So, ako, usually, ang mga post ko lang po dyan, mga text, motivational quotes. So, sineschedule ko na para mabilis. Hindi na ako masyadong mag-ano. Tapos, nirally ko na lang. So, pwede ka rin mag-post ng mga pictures. Iwasan lang po natin mag-post ng pera. Kasi, ma-detect po yan ng, ano, ng robot or ng AI ni Facebook or ni Meta. Next is keep your page active. Okay? Ano ibig sabihin ng active? Yan, nagpo-post ka. This will increase your page longevity and relevance score. Ayan. So, may ganyan-ganyan po kasi akala natin yung mga score sa exam lang. Meron din po yan sa Facebook pages. So, ang pinaka-purpose po nito is para ma-detect lang po ni Facebook na hindi po active, okay? Real page po tayo, okay? Then you can also request na mag-follow yung mga existing friends niyo if may bago po kayong ginawang page. Meron pong option dyan. Okay? Next. Ayan. So, dito po tayo sa paggawa po ng video or content or ads. Ako, personally po, ang ginagawa ko po na ad creative or yung pinangraran ko ng ads is video. So, before you create your Facebook ads, make sure na meron na po kayong ginawang video para tuloy-tuloy po. Ako usually, meron po ako 3 na video na niraran. Okay? So, pero syempre, bago mo gawin yung video, kilalanin mo muna para kanino ba yung video? Para kanino ba yung creative mo? Para kanino mo ba, sino ba yung target audience mo? Dapat clear and concise ka sa target audience mo. Kasi sa Facebook ads po, mag-run ka po talaga dito ng pera. So para po kasi sa akin, in marketing, importante na yung demographic po natin, yung target audience po natin, mas maganda as clear, as concise, as targeted as possible. Pag sinabi po nating targeted, dapat sobrang klaro po ng gusto mong audience na ma-attract. Kasi pag masyadong broad po, yung inyong audience na tina-target, marami pong mag-inquire, oo. Pero yung quality po ng mga taong makukuha ninyo or makakausap po ninyo, medyo hindi ganun ka-quality. So, tama yung sinabi kanina ni Coach, ni Mentor Merlit, na importante na kilala mo yung mga taong kakausapin mo. So, who are they? Number one na need mo i-consider. Ano ba ang kailangan nila? Okay, what do they need? Number three, what do they want? And how can you help? So, ask these 4 questions para malaman mo kung sino ba talaga yung target mo na audience. At based on that, makakagawa ka na po ng mga video na gagawin mo. So ako, example, ang target audience ko are OFWs. So yan po yung mga ang isa sa mga ginagamit ko po na ads ngayon. So share screen lang po ako. Ayan. So, for example, hindi pa ito na run. Ito, naka-run po ito ngayon. Nag-run po ako ng, hindi nakikita. Ayan. So, ito naka-run po siya. Na-post ko po siya last year pa. Pero wala naman po akong binanggit dito ng company. OFW program siya. So, for me, okay pa siya na i-run as advertisement. So, as of now, marami na po siyang comment. Then, may mga inquiries na rin po siya 2 hours ago, 6 hours ago. So, ang
Ang ano po niya is nasa ilang minutes to? 2 minutes. 2 minutes po siya. Actually, itong video na to, pang follow up ko po to. Pero since marami po yung reply rate or yung response rate, malaki po, ginawa ko po siyang ads. So, isa po sa mga basis ko kapag gumagawa po ako ng advertisement is nire-run through ko muna siya sa follow up sa mga existing na kausap ko. Pag marami pong reply, pag marami pong magre-respond doon, so mataas po yung chance na maraming mag-inquire doon kasi mataas yung reply rate niya eh. So, yun. Hello partner, this is your super coach Rafi Francisco and ginawa ko yung video na to kasi may good news po ako sa lahat ng masisendan ko ng video na to ng mga OFW partners natin all over the world this year. I will be having po my own project para po sa lahat ng mga OFWs na desidido, seryoso, na makauwi for good at the same time makaipon po ng malaki habang po nasa abroad because of our online platform. So, ayan, so hindi ko na lang po ipi-play lahat. I-send ko na lang po mamaya to sa GC natin. So, para at least makita niyo po, pati yung ibang videos na nire-run ko as ads. So, project ko. Okay, so congratulations kasi isa ka sa mga pre-qualified dun sa project. Again, mag-reply ka lang po ng 1 million project or 1 million after mo po napapanood yung video na to para mag-guide po kita, ma-explain ko po sa inyo lahat po ng details. Again, so, thank you so much po. Sa page ko po, sa page ko po, kung i-search mo po siya sa Facebook, example, ito po yung page ko na running ngayon. Andyan po yung mga videos na nirun ko. So may iba po dyan organic. Ito po siya. Ayan. So yan po siya. Meron po siyang 252,000 views. And yan. So nandyan po. So check nyo na lang po dyan para magka-idea kayo. Usually yung mga nirun ko dyan, ito, nirun ko rin to. Ito, nirun ko rin to. 10K Mentor Tanya, nirun ko rin. Ayan. Ayan. So nandyan po lahat. So, i-check nyo na lang po yung page ko, then pa-follow na lang. Joke lang. Okay, so balik tayo sa pag-create ng ads. So, ang tiniscuss ko po is sa ad creative pa lang po tayo, paano po gumawa ng ad creative or ng video. So, so dito po walang hiya-hiya. Dapat may kung sige. Pasensya po at hindi natin controlled ang signal. By the way, so continue po tayo. So yun, encourage ko pong lahat na gumawa na po kayo ng mga own video contents nyo. So, isend ko na lang po yung mga ginagamit ko later sa sa GC para ma-check nyo rin po. So dito na po tayo sa pag-create ng ads. So ngayon, may dalawa po kayong option. Example, nakagawa na po kayo ng video content ninyo. So, ang video nyo po, 1 minute, 2 minutes, or ilang minutes man po yan. Ako, wag po kayong lalagpas dun sa more than 4 minutes kasi masyadong mahaba na po yun. So, 1 minute to 4 minutes, pwede pa po yan. So, pwede nyo po siyang i-post sa page nyo katulad ng ginagawa ko na visible po siya sa public and sa followers. Or di kaya, pwede nyo po siyang i-post as an exclusive ad. So, visible lang po siya only sa target audience ninyo. So, ako dati, nag-exclusive ad po ako, pero ano na po ako dyan, umalis na po ako sa ruta na yan. Lahat po ng nirarun ko na ads, nakapost na po siya sa page. Okay? Bakit? Ayan. Bakit? Kasi, um, pag shinare ng mga nakakita ng ads is makita din po yung post ko. So promotion po, depende po sa goal nyo eh. Ako isa sa mga goal ko kasi is para po talaga ma-promote po yung page ko. Okay? So depende po sa inyo. Ngayon, setting up your ads. Okay? So paano na po mag-set up ng ads? So, ayan.
Eto medyo technical po siya, unahan ko na kayo ah. So, if hindi ka po masyadong techie, ayan, so matanong ka na lang po later on sa mga techie. Okay? So, may tatlo po tayong ad structure. May campaign, ad set, and ad. Okay? So, discuss ko lang po sa inyo kung ano po yung ibig sabihin yan. So, ang campaign, FB Ads goal. Okay? So, kung ano po yung gusto nyo, traffic ba, engagement, etc. Sa ad set, yan naman po yung sineset naman dyan yung target audience, kung saan mo po gustong ilagay yung ad mo, ad placement, sa Messenger ba, sa Reels ba, sa video ba, ayan. Budget, magkaning budget per day, tapos schedule kung kailan siya magsisimula. Yan po yung sineset sa ad set. Then yung ad, yan naman po yung creative content. Diyan naman po ilalagay kung ano po yung gusto nyong i-run na video and ano po yung unang respond kapag nag-chat na po siya sa Messenger. Okay? So yan pong tatlong yan. Okay, install lang po kayo ng Ads Manager dito. Ito sa laptop po muna yung ipapakita ko kung paano po mag-set up sa laptop. Mamaya po, i-discuss ko naman kung paano po sa phone. Okay? So, punta ka lang po ng facebook.com, then Ads Manager, or search nyo lang po sa Google, Facebook Ads Manager. Lalabas na po yung website na to. Go to Ads Manager. So, kung hindi pa po kayo nakalagin, login muna kayo. Ayan po, may login po dyan. Then, pag na-login nyo na po or pag nakapasok na po kayo sa Ads Manager, dito po sa upper left side, makikita nyo na po yung campaigns. Ayan. So, yun po yung pangalan ng Facebook nyo. Yan po yung ad account nyo. Tapos punta po kayo ng campaign. Ayan. Pag-click nyo po ng campaign, etong campaign po mismo, makikita nyo po to, campaign, ad set, ads. Yan po yung three layers kanina ng ad, ng paggawa ng ads. Okay? Again, left side, click campaign, makikita mo po agad dyan yung campaigns, ad set, tsaka ads. Tapos, click mo po yung create. Ayan. So, hanapin mo po sa campaigns yung create. Meron pong plus sign, green po yung color niya. Then pagkatapos po nun is click mo po yung engagement. Ito po usually yung ginagamit ko. So you can, ano naman dito, pero babalik ka pa rin po dito. Kasi sinubukan ko po yan before, pero bumalik po rin po ako dito sa engagement. Then, click continue. Okay? Pag click mo po ng continue, lalabas po dyan tailored messages campaign kasi mag-choose ka na po ng campaign setup mo. Tailored or manual. Ako po ang kiniklik ko po manual. Okay? Then click continue. Then pag-click mo po niyan, magpa-pop up po ito. It seems like overwhelming pero wag ka po masyado mag-focus sa ibang mong nakikita. Focus ka lang po dito, okay? So dito mo po ngayon magagawa yung campaign mo. So gawa ka lang po ng campaign name. So example, ang campaign name mo is New OFW Ad 2025. Ayan, so click mo lang po diyan. Rename mo lang yan. Then, ako wala na po ako masyadong sineset up dito. Pag palit ko po ng campaign name, nininext ko na po kaagad. Okay, so next. Then after po dyan, makikita mo po, nandito na po ako sa ad set. Ayan o, new engagement ad set. Ayan, nakikita mo po dito. So dito sa new engagement ad set, ngayon, choose ka na po ng page na gusto mong i-run na ad. So for example, eto po, Facebook page. Ayan. So kung medyo maliit po sa part nyo, pwede po kayong mag-zoom nyo lang para makita nyo. Then meron po ditong parang pen, click mo lang po yan, makikita mo na po lahat ng pages po na ikaw yung admin. Pag nakita mo na po yung click mo, check mo lang, yun na po yung page. Then, scroll mo po down, okay? Scroll down. Then, etong part po na to, yung audience definition, dito mo po makikita yung result meter or audience meter mo, kung gaano kadaming tao makakakita nung nilaran mo na ads. Gaano kadami yung reach at gaano kadami yung conversions sa messages. Okay? So, pag scroll down mo po yan, makikita mo po ito, tsaka ito. Andito pa rin po siya, hindi po yan mawawala. Kasi magbabago-bago po yan every time na sineset up mo po yung ads mo. So, after po noon, pag nakuha mo na po yung page na gusto mo, set your daily budget. Ayan. Example, 200 pesos per day, tapos add schedule. Ako po ang scheduled ko, may start date and end date. So, yan po yung kiniklik ko. So, magsa-start siya ngayon, mag-end siya ngayon. Usually, yung add schedule ko po, 1 month siya. So, example, June
tayo ngayon. So, July po siya matatapos. Then, scroll down ulit. Then, set ka na po ng countries mo or yung audience mo. Okay? Kung sa Philippines po, pwede pong per province or per city. Kung OFW naman po yung market nyo, ayan po, kung ano yung countries na gusto po ninyo. Ayan. So, pag sineset up mo po yan, makikita mo po, nag-iba na po dito yung audience meter mo po. Ayan. So, yun. Tsaka makikita mo kung gaano kadaming reach at kung gaano kadaming conversion. Kasi nag 200 pesos ka na ano na budget. So, tapos, age, gender, demographic, or interest or behavior. So, sa akin, sa OFW market, ang minimum age ko po is 23, maximum age ko 50. Gender po, all genders. Ang detailed targeting ko or yung demographic po is, ayan, childcare since OFW, healthcare and medical services, housekeeping, Philippine Airlines, ayan. So, sineset ko po dyan yung mga usually na nila-like or mga interest ng mga OFWs. Then, scroll down. Yan. Tapos, isave mo lang po yung audience mo for future reference. Ayan. So, yan. So, yan po siya. Yan po. Screenshot nyo po para makita nyo yung demographic. Ayan. So, location, UAE, Hong Kong, Macau, Saudi, Singapore. 5 countries po yan. In-exclude ko po yung Philippines para walang mag-inquire ng mga nasa Pilipinas. Minimum age 23. Audience suggestion 23 to 50. Then, interest, remittance, Western Union, Philippine Airlines, so on and so forth. Then, sa edit placement, ayan, hindi ko na po chine-check yung Instagram kasi hindi naman po siya applicable sa OFWs. On my end. Pero sa inyo, depende sa inyo kung may Instagram po kayo na pwedeng i-link dito. Sa akin po kasi wala. So, yan lang po. Facebook, Audience Network, and Messenger. Then, after that, sa placement next, ad setup na tayo. Nakikita nyo na po, dito na po tayo sa engagement ads. Sa pangatlo na po tayo. Tapos na po tayo sa ad set. So, ads na po tayo. Ito na po yung setup mo na yung ad creative mo. So, ad setup, akong pinipili ko po is existing post. Kasi meron na po akong na-post sa Facebook page ko. Kung create ad po yung i-click nyo, mag-upload pa po kayo ng ginawa yung video or ginawa yung ad. So, sa akin, since naka-post na siya, existing post, then, isi-select ko na lang yung post na gusto kong i-run. Then, scroll down. Select post. Ayan. Isi-select ko na yung post na gusto kong i-run. Then, continue. Then, edit ko na po yung conversation builder or yung first reply kapag may inquire. Okay? So, yun. Then, pagkatapos na po niyan, makikita mo naman po pag may error kasi magpupula po yan. Pag wala, pwede mo na pong i-publish. Ayan. Pag na-publish mo po, kung wala ka pa pong nakaset up na billing statement or billing payment option, so magpa-pop up po siya na kailangan mo magbayad. So magbabayad na po tayo. So ayan, choose amount, pwede ka pong magbayad through GCash. Kung may debit card ka, pwede din. Credit card ka, pwede din. Ako po personally GCash po yung ginagamit ko. Payment setting, add funds, then set ka lang po ng budget. Then click next. Hindi po mag-run ng ads mo kung wala ka pong budget. Okay? Baka unahan lang po kita. Okay? Baka nagtataka ka bakit hindi nag-run. Wala kang budget. Okay? Mag-budget ka muna. Then, pag okay na, click mo po yung publish. Okay? So, pag click mo po kaninang publish, kung wala pong fund, magpa-pop up po talaga yon. Ito magpa-pop up po talaga siya. Pero kung meron na pong budget, pwede na po yung dire-diretso na po siya. Wait 1 to 4 hours for your ad to be approved. Okay, so yan po yun. Ngayon, dito po tayo sa phone. Pakita ko po sa inyo. So, nakikita yung ads yung screen ko. Ayan. So, ito naman po yung sa phone. Actually, may nakaran po ako na ads ngayon, dalawa. So, may isa po akong ads na dollars po siya, 119,000. Ito po is nasa first world po ito usually. Ito naman po, ito yung nasa Asia or Middle East, 17 pesos point 8 yung price po niya. So, yan. So, ngayong araw, nakagastos na po ako ng 318 pesos. Abundance. Okay. So, set up po tayo ng ad. So, dito po, pag nakita nyo na po yung ad account nyo or anong tawag nito? Application, makikita nyo na po dito sa
upper right yung plus sign. So, nandyan na po siya. Click nyo lang po yan. Then, tatanungin ka na po niya. Create. Ayan. So, sa akin, syempre, ang ginagawa ko po is engagement. So, yan, mapipili siya. Quick create. Yan po yung get post engagement, get messaging engagement, or manual engagement. Sorry. Engagement. So, sinasabi ko kanina, manual po ako nag-create. So, click mo po yung manual. After po niyan, pagtapos na po siyang mag-loading, ayan. So dito mo ngayon makikita yung sa campaign. Ayan, tatlo pa rin, campaign, ad set, ad. So wala pa rin pong magbabago. So campaign name, for example, gagawa ko Ascendra OFW. Ascendra OFW. Ayan. So yan po yung campaign name ko. Ayan, Ascendra OFW na. Special ad category, budget per day, ayan. So edit ko yan, gawin nating 200. Then, dito highest volume pa rin. Hindi na ako nag-click ng iba. Ayan. So, pwede po kayo mamili dyan. Pero sa akin, get the most results for your budget. Okay. Tapos next. So, pagkatapos na po sa campaign, ayan na po, ad set na. Setting na po tayo ng audience natin. So, conversion, message destinations. Ayan. Ito po yung ad placement, if I'm not mistaken. Ayan. Ay, yung page pala. Ayan. So, may mimili ka na po ng page. So, ito po yung sinasabi ko kanina na kung saan po mapupunta. Okay? So, on your ad, get people to watch video, interact with your post or event, message destination, get people to engage with your brand messenger or WhatsApp or Instagram. So, sa akin, ito po. Pwede po kayo dito sa on your ad, pwede po sa message destination. Then, click na po kayo kung ano po yung page na gusto nyong i-run. So, yan po yung mga page na hinahandle ko. So, stick po tayo dyan sa Super Coach. Yan. So, then, end date. So, pag nag-set po ako ng end date, for example, hanggang August 30. Yan. So, 30 days. Then, kung gusto mo po na hindi po magsobra, i-check mo lang po ito. Ako, okay lang po. Kasi minsan nagto 240, 250, ayan. So, depende po sa inyo. Then, schedule, tapos na audience. Yan, sa audience, dito na po tayo magsiset up. So, makikita mo po dito, new audience, locations. Ayan. Ako po may nakaset up na po ako na may na po kong audience na ano, ayan no. So, dito po tayo sa pili po tayo. Ayan. Ayan. So, dami oh. Sa example, ito po yung audience na sinet nyo. So, lagyan mo po ng pangalan yung audience mo para hindi ka pumalito. Tapos ano yung mga locations. Sa yung mga countries na naka-set up, anim po yan. So, next po is, wala po akong in-exclude. So, hindi po ako nag-set ng exclude. Minimum age ko po dito 22, maximum age ko 60, gender, ganyan. Then, meron po akong language na sinet up, Filipino or Cebuano. Papakita ko po sa inyo yung iba. May iba pa po akong audience para at least makita nyo lang po yung iba-iba. Kasi minsan, marami po akong sineset up na audience. Then, tinatry-try ko po kung ano po yung mas mura. So, tayo sa Lucky. Hindi siya ma-click. Kabayan. Ayan. So, Kabayan, ito naman po yung countries. Para makita nyo lang yung variation. Then, meron po akong ginawang um, demographic. Ayan. So, motherhood, Philippine Airlines, ABS, ayan. Cleaning, ayan. So, then, ang age naman po. Kung makikita nyo, nagbago na naman ulit yung minimum age ko. Tapos, wala po akong nilagay na language. So, ganun po sa akin guys, nagtatry-try po ako kasi sa Facebook din po, magulo din po siya minsan. O kahit po nakaset up ka dyan minsan ng pagkadami-daming demographic, minsan po meron pa rin po mag-inquire na hindi swak dun sa ano mo, sa gusto mo. Kasi ang nangyayari po minsan, kaya importante na yung creative mo po is maganda siya at targeted na po yung audience na kailangan. Dun pa lang po sa video. Kasi pag ang nagla-like po dyan, example, ang nagla-like sa videos, nagko-comment sa videos, mga OFWs, i-feed din po niya yung
data doon din sa mga OFWs. Pero pag marami pong nagko-comment dyan ng mga ibang lahi, i-feed pa rin po niya yan sa ibang lahi. So kung ano po yung data na makukuha niya, yun din po yung gagamitin niya para spread din po yung ads mo. Okay. So, yun. So, yung estimated performance, ayan, 13 million to 15 million people. So, yun. Mas malaki po yung audience na makukuha. Examples, ganun. Pero, pag sobrang dami din po yung makakakita, example, umabot po ng 20 million, expect mo po may mga ibang lahi po mag-inquire dyan. So, ganun. So, usually sa akin po personally, yung audience ko na um, numbers, nagre-range lang po siya minimum 1 million, tapos maximum ganun, mga 15 million. Hindi na po ako lumalagpas doon. Kasi pag sobra akong lumagpas, mura nga yung ads ko, pero hindi naman yun yung gusto kong audience. Okay, gets niyo po? Nakukuha niyo lang po ba? Paki-check naman po ng katabi niyo, baka dumudugo na po yung ilong. Okay, check niyo muna. Check niyo kung nandyan pa, dito pa ba siya sa earth, ganun. Okay, so next is placement. Okay? Placement. Ito naman po yung placement. So, meron po siyang recommended. Ayan. Pwede ka po mag-manual. So, pag ma-manual ka po, ayan po yung magiging itsura niya. So, devices, kung sino po yung gusto nyo makakita ng ads nyo. Mga tao bang gumagamit ng laptop lang or mga taong gumagamit ng phone. So, dyan po. Platforms, ayan. So, Facebook, Instagram, Messenger. So, pag clinic nyo po yan, pwede mo pong uncheck yung Instagram. Ayan. Para Facebook tsaka Messenger lang. Tapos sa feed naman po, ayan, Facebook feed, Marketplace, Messenger. So pansin nyo po, hindi ko po chinek yung Instagram. Then stories and reels, pwede mo pong i-check yung stories. Ayan. Then, okay na po yan. So, next. Ayan. So, pag next na tayo, add name, add setup. Okay, dito po sa add setup, pag-click nyo po yan, meron po yung sinabi ko kanina yung create, add, and yung existing post. Ayan o, sa baba. Existing post. So ako, usually existing post. Tapos back mo lang pag okay na yan dyan. Then, ano yung post? Ayan. So papipiliin ka niya na ng post na doon sa previous mo na mga postings. So, ang i-click ko, for example, eto. Ayan. Click ko yan. So, pag click ko na yan, yan na po yan siya dyan. So, dito sa Add Creative, pag click mo po yan, ano po yung una mong gustong makita ng, or pag nag-message po yung nag-inquire, ano po yung unang bungad? Okay, so, edit. Okay, edit natin. So, pag na-edit mo yan, hindi po ako gumagamit ng frequently asked questions. So, off ko po yan. Dito na po ako nag-greeting. So, meron na po ako ditong nakasave. Ayan. So, preview natin. Yun lang, hindi na preview. Pero mapakita ko na lang mamaya sa page. Ayan. Ayan. So, okay na yan. So, preview ad. Ayan. So, tapos na po siya. So, yan po yung ad. Ayan. So, pag sa mobile siya, yan po yung itsura niya. Pag sa inbox siya, yan po yung itsura niya. Okay? So, back natin. Back natin. Then, tapos na po. Review. Yan. So, review natin yung ad. Then, publish. O, mayroon ka na pong ads. Okay? Ano po yung pagkakaiba sa get messaging? Mas madali po or mas mabilis doon sa get messaging mag-setup. Kaso lang, wala kang, kung ano na yung isi-set up ni Facebook, yun na yun. So, hindi mo magagawa yung pag-manual na mag-setup. So, sa akin kasi, ako yung nag-decide ng gusto kong setup, hindi si Facebook. So, yun yung pagkakaiba niya. So, dito tayo sa page. Ayan. So, yan na po. May mga nag-inquire na. For example, ito si Tickboy. Ito si Tickboy.
Tsaka dito si Herla, ayan. So, kung mapapansin nyo, meron pa rin pong Pilipinas. Ayan po yung first message. Yan po yung nilagay ko kanina sa preview messaging. So, yun na po. Hindi po ako nag-type niyan. Si Facebook na po. Then, sabi niya, TNT. O, hindi daw siya legal sa, sa Saipan. Ayan, 7 taon na daw siya doon. So, ang gagawin ko dyan is, click ko muna yan, tapos mag-label lang ako kasi may mga admin kasi dito sa page ko. Para makita nila na ako na yung sumagot siya. Ang ginawang template ng nire-reply ko para ma-transfer ko po siya sa Facebook ko. So, dalawang message po yan. Ayan. So, nandyan po yung link ng messenger ko, tapos yung follow-up message. Pagkatapos niyan, kiklik ko po yung Facebook dito sa upper right and i-add friend ko siya. Then may message ko na siya ngayon. So, ang message ko sa kanya, "Hi Besh, anong latest?" Di joke lang. Ayan. So, Tikboy. Hello po. Kabayan. Kabayan na lang. Ayan. So, diretso po, call. So, yun. Then, meron pa pong isa kanina eh. Ayan. Pero nasa Pilipinas to si ate. Bakit ka nag-inquire, ate? Pero i-click ko rin po yan. Actually, hindi po siya sa hindi po siya sa ads kasi, ayan po, siya yung mismong nag-message. Nakita niya lang yung post ko. So, again, click natin to. Yan po yung label ko sa Pinas. Oh. Then, ayan. So, yan po yung pinaka, pinaka setup natin sa page. So, makikita mo po dyan, may mga nagko-comments. So, yun na po yung pinaka, natin. So, makikita mo po dito sa add account, mic active, tsaka today. So, click natin yung all. So, pag dinig mo po yan, makikita mo na po na yung bago nating sinet up, yung Ascendra OFW, in review na po siya. So, chinecheck na po ni Facebook. Kaya po maghintay ka lang po ng 1 to 4 hours para makita mo kung approve siya or disapprove. Kapag approve siya, pinagpala ka po. Pwede ka na pong mag-run ng ads. Kapag hindi po siya ma-approve, subok-subok lang. Gagawa ka lang po ulit ng panibago. Ganon po siya. So, okay? Ayos? Okay, so, bibilis lang po na explanation yon, okay? So, yun lang po yung paggawa ng ads. Importante, meron ka ad creative, then mayroon ka pong pasensya, at meron ka pong fund. Pero pag nakapag-run ka na po ng ads, paldo-paldo ka naman na po. Diba, example, nag-running na po yung ads mo, tuloy-tuloy na po yan. Ang next mo na lang gagawin, create ka na ng mga videos, tapos try ka lang ulit. Diba? Kasi ang sa ads po, usually ang retention ng video, pinakamatagal po 2 months. Pagkatapos po ng 2 buwan, minsan nga 1 buwan lang, wala na po, konti na lang po yung mga nag-how, konti na lang po yung nagko-comment. Kaya minsan napapatanong ka, bakit last week ang daming inquiry, bakit ngayon konti na lang? Malamang naubos mo na yung audience mo, di ba? Halos lahat ng OFW nakikita yung mukha mo. So, okay, okay, Coach Jonathan.